So ito lang nga aking mga kabuknoy, no? Itong video na ito ay ito yung repost. Kung matatandaan nyo sa mga di nakapanood, ito yung aking na-upload sa aking YouTube channel. At ito ay nirepost natin upang mapanood ulit ng ating mga kabuknoy dyan na hindi pa nakapanood at di pa nila alam kung paano gumawa ng report. Ito ang ating paano gumawa ng report, Security Guard Edition. Let's go! Paano gumawa ng report, Security Guard Edition Part 2. So ayun no, umpisa natin mga kasama, mga 5 men, no, kung paano gumawa ng report. This is a Security Guard Edition. So umpisa natin. So paggawa ng report, no, meron tayong 6 elements of a report. Ito yung 5W and 1H, no. Ito yung where, when, what, why, who, and how. Umpisa natin sa where, mga lugar na kung saan nangyari ang insidente at naitala ang mga naturang kaganapan, no? So sunod is when, kailan nangyari, mga araw na nangyari ang insidente. Ito ay kinabibilangan ng petsa, araw, taong kasalukuyan at oras ng pangyayari in detail, no? So ang sumunod naman dyan is what, pagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga pangyayari ayon sa inyong nasaksihan. At ang sumunod ay why, pagsasaliksik sa pinagmulan o nag-uumpisa ang mga insidente. At sumunod dito is who, ito yung mga tao na sangkot or kasama sa mga pangyayari and complete detail or complete name. At sumunod yung pinakahuli, yung how, ang mga tanong kung paano nag-umpisa ang mga pangyayari, kung kinakailangan ng recommendation at iba pang mga detalye na magsusuporta sa inyong ginawang report, ano. Narito naman ay ilan sa mga karagdagan, yung suggestion on how to develop report writing, no. So yung number 1 is self-study. Ito yung pansarili mong kaalaman para matuto ka sa iyong kakayahan. Or yung number 2 is yung other person o nagmumula sa ibang tao para matuto kang gumawa ng report, ano. At ito naman, meron naman tayong dalawang uri ng written report. Ito yung formal at informal report, no. So siguro ang mga example ko lang dito sa number 1 yung formal report. Ito yung complete evidence, complete pagpapatunay sa iyong nasabing report na isinabmit sa inyong officer, no. So siguro ang example ko naman sa informal is ito yung incomplete evidence, pero kompleto ang detalye sa report. So pero detalyado pa rin, no. So halos hindi naman nagkakalayo ang pagkakaiba ng dalawang yan. So at the same time, pares-pares ng report at mapapakinabangan sa oras ng may hinanap ang inyong officer, no. So dumako naman tayo sa dalawang uri ng report. Ito yung oral report or written report, no. So yung oral is ito yung isinasabi mo lang sa inyong officer or superior officer ang mga naturang pangyayari without written explanation, no. So ang written report naman is ito yung complete detalye, ito din ang nasabi ko na isinulat sa isang malinis sa papel at kasama ng mga ebidensya. So yun yung written report, mas accurate kung gagawa kayo ng reporting, ano. So dumako naman tayo sa mga uri ng report or types of report, no. Sa number 1, meron tayong incident report. So ito yung kadalasan yung ginagamit sa mga area nyo, is incident report pag mga nangyaring kaganapan na kakaiba, no. So spot report naman is walang kakaiba sa incident. So ang kaibahan na yan is spot report is on the spot mo isasubmit or on the spot mo gagawin at ibibigay mo agad-agad pagkatapos ng mga pangyayari sa inyong area. Sumunod is explanation report, no. Ito yung kadalasang pinapagawa sa inyo kung may nakita nga mali or nakita nga bulyaso sa iyong area or sa iyong pansarili, no. So panghuli is logbook report, no. Ito yung napakahalaga at confidential na report through logbook. So pag may mahinanap ng mga importanteng record, so naigawa mo ito sa iyong logbook, no. So dito naman tayo sa mechanics of a good report, no. So number 1, short. So maiksi lang, di po natin mahaba, basta naintindihan ang mga sinabi sa inyong report, no. So pangalawa is clean, must be write in a white bond paper at no erasure, no, kung kinakailangan maiwasan. At pangatlo, accurate, or yung mga nakatala o naisabi mo sa report is yung totoo at walang halong pagsisinungaling, no.
So number 4 is fair. So maging fair ka sa may mga sinabi or wala kang pinapanigan, no? Number 5 is complete detail. Yung tulad ng nasabi ko, dapat kumpletong detalye ayon sa mga inyong nasaksihan at yung pag-iimbestiga. So 6 timely. So dapat tama ang oras at petsa at yung mismong araw ng pangyayari. So number 7 is consistent, no? So yung ginawa mong report dapat panindigan mo. Huwag yung pabago-bago ang yung mga sinasabi doon, no? So alright guys, no, mga 5-9, no, ipapakita ko sa inyo ngayon ang sample ng naturang report or incident report para maipatunayan natin sa inyo na ang 5Ws and 1/8, no, kung nagamit ba lahat sa naturang report na ito, no. So sa umpisa, sa inyong bond paper na malinis, so lalagay nyo ang heading ng inyong security agency, kahit ano pa man ang pangalan, with complete address ng inyong detachment, ano. So ang sumunod dyan is yung 4, which is yung pinakataas sa inyong detachment, ang may hawak sa inyo, which is yung building admin or ano man ang tawag nyo sa inyong pinakamataas dyan. So sa inyo ilalagay yung 4. So, sunod dyan, true kay DC or kay commander nyo, which is yung officer in charge ng inyong building. Sunod dyan is yung pangalan mo na, from na may gawa ng report na ikaw yun, no. So sunod is subject, incident report yung ilagay mo, or spot report, or depende sa kung ano ang ilagay mong report. Date, so unahin yung petsa, buwan muna, pag isa kita yung buwan sa panghuling taon. So umpisahan nyo is Sir, Madam, kasi hindi nyo alam kung babae man na magbasa niya o lalaki. So pasok sila dyan sa nasabing report na yan. So ang umpisa nyo is yung on or about, no. Ito yung pinaka basic sa paggawa ng report para hindi kayo mapalayo. So sa 0831 August, so nandiyan na yung when, nasagot na yung when. Where naman, so sa Canor Tower, nandiyan na yung where. So who naman, sa who, pasok sila dyan, sila Mr. Jerome Aquino. So basahin nyo na lang yung report na yan. Andiyan na lahat, pasok na dyan lahat yung 5W and 1/8, no. Andiyan na lahat yan. Yung hanapin natin ang how or why, kung bakit sila nag-away, no. So ayan, no, personal problem regarding with the money related, yun ang why, kung bakit sila nag-away. So ang how naman, paano. Oh, yan, after the incident, yan na. Ayan na yun, nasagot na. So, kung nababasa nyo yung content ng report na yan, nasagot na lahat natin ang 5Ws and 1/8, no? So, isasubmit nyo yan. Siyempre, ilagay nyo yung pangalan nyo yan sa baba. Yung pangalan mo. Ikaw yung nag-report, ano? So, dito, sa reported by, pipirma nyo sa ibabaw ng inyong pangalan, no? Huwag nyo kakalimutan bago yung submit yung report with signature at petsa ng pagkapirma mo dyan sa taas ng SG Rodolfo D. Mautangan, no? So sana naintindihan nyo itong ginawang simpleng report na napaka-basic lang itong mga kasama. Sinimpla lang natin, no? So yung mga galing dyan, mas malupit pa yung mga grammar na ginagamit dyan. So si Buknoy, hindi naman gano'ng kagaling, basic ng paggawa ng report na to. So sana nakatulong to sa inyo mga kasamang 5-9, no? So yun na muna, thank you. So sana nakatulong to ng kahit konti, nagkaroon kayo ng ideas sa paggawa ng incident at spot report. So thank you. At kabuknoy, huwag mong kalimutang i-follow ang aking Facebook page para updated ka sa mga upcoming videos ko upang makatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Aking kabuknoy, salud.